Good morning! Happy Sunday! So, welcome to another vlog. Punta tayong Streamline Auto Shop ngayon kay Richard. Bisitahin natin yung 190E. It's the first week of July. Kasi Charlie is with us. Gusto kong balikan yung Audi dahil naiwan na trabaho. Ito yung Grandia natin. Kasi yung mags na to, mags ni Audi yan. Tapos goma ni GTI. Yung pagkakuha namin ng GTI noon, medyo maganda pa yung goma. Naka 17s kasi yun. Nilipat ko dito. Para may pantayong maganda-ganda. Kahit pa ano. Subukan natin pa-under yung 190E. Dahil ang tagal lang di ma-under noon. More than 6 months. Pati panghangin ng gulong. Ayan ito yung overhauling gasket sa Audi. Binili natin kay Rocky to way back. Siguro mga 8,000 yan, more or less. Overhauling gasket para doon sa Audi. Dadalhin ko lang doon para lahat malagay na namin sa Audi. I mean, my place lang. Ito yung head na inuwi ni Charlie way back. Nilinis na. Para lang maalala namin kung ano na nangyari at ano pa ang gagawin. Dahil it's been a while. So, kailangan makita ni Charlie yung mga pesang naandun para paplano namin na maayos kung bubuhayin namin o hindi. Dahil kinakabahan siya, baka may nawalang mga pesa na, no? So, we are headed to Fairview, Sunday. Mabilis lang. Bibilisan lang namin. Pero mas importante, papaanda rin namin yung 190E sana, no? Hindi ko alam kung ano yung tsura ng 190E. Wala naman sinesend ng mga picture si Richard. At hindi naman ako humihingi. So, hindi ko alam kung ano yung itsura nun. So, sana, okay naman. Sana, nabuo na, di ba? Okay, check you later. Diretso. So, we are here. Ayan na yung Streamline. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano yung itsura ng 190E natin. Tapos last time na nakita natin yan, parang nalihaan pa lang. Pasok mo. Hindi pa nabugahan. So, ngayon na ewan ko ano yung itsura, no? Medyo kinakabahan tayo. Welcome back to Streamline. Tagal na namin din nakapunta ni Charlie din dito. Diyan pa rin yung FJ, oh. Ayun yung galat. Okay. Ayos na tayong gamit. Puti na. Ano? Hindi ko pa nakita. Ay, puta. Ngayon ko lang nakita ulit to. Grabe. Sulit pala eh. Si Richard, di ako pinapadala ng mga litrato eh. Ay po, siya ibang kotse na. Antindi. Ano, Cha? Wala rin masabi si Charlie, oh. Ada, ito na. Ang ganda ng kulay niya, grabe. Ang kintab. Siyempre, kulang pa. Pero puta, ito. Tapos, ay inayos siya. Tira mo siya. Ito, nilagyan niya na ng itim. Ito yung sinabi namin dati. Para mag-two-tone. Initim niya. So, inayos siya. Hindi na pangit tingnan. Ito, ang ganda na ng wing, oh. Ay, may butas lang. Ito, kailangan ano yun. Nag-chip. Ito, sira-sira dati ito eh. Naayos nila. Fiberglass. Ganda ng itim dito. Para may contrast. Na ano na lang. Oh. Tapos, ganda. Ito, inayos na yun. Ito, nilagyan din niya ng itim. Oh. Dati, wala. Para may contrast. Sabi ni Richard, gusto niya may contrast. Ito, itim. Grabe, kakaiba na. At least nakabit na. Dati, hindi ko pa nakikita yun eh. Kotse na siya. Grabe, Streamline kung gumawa. No? So, kung kailangan nyo ng body shop, papentura, dito. Ito kasi yung tumagal lang dahil ang usapan naman namin ni Richard dito, kung libre ka lang, tsaka mabanatan. Ang hindi claimed tiring sa akin, kaibigan lang. Saka yung presyo dito, iba. Ayun, oh. Miss ko to, ah. Teka, bulat-latin lang namin ni Charlie. Ito pala, pati yung handle, oh. Pininturahan nila, oh. Dati, hindi ganyan yan. Ito, sira-sira dati to, oh. Grabe, ibang kotse na siya. Gwapo, no? Pumangit ulit yung 124 natin. Ito hindi na. Hindi na pininturahan dito. Doon lang sa labas. Wala namang bulok eh.
Ayun, na-miss ko loob nito ah. Engage mo oh. Na-miss ko tong coaching to ah. Yan, papaandarin natin ngayon. Hindi ko alam kung kailan ulit umandar to. Baka 6 months. O more than. Dahil dito ko kinakabahan sa carb ngayon. Dahil naka-carb. Ang carb ayaw ng matagal na hindi umaandar. So, subukan lang namin paandarin ni Charlie ngayon. Para lang mabuhay siya. Ito, baka wala ng charge. Kaya nagdala ako ng battery natin. Anyway, mamaya na yan. Na-buffing na kaya to? Baka hindi pa, no? Ganda na ito. O sige, dun muna tayo sa Audi. Yan yung nirereklamo ko kasi dati, naalala mo to? Kalakalawang, initim nila. Kasi hindi namin malagay yung foam, inalis niya dahil sa carb. Nagpalit kami ng carb. Tumutumbok. Hindi mo masara yung hood. Kaya tinanggal na yung cover dito. Tapos ginawa nila Richard. Ito pininturahan. Itim. Oh, inaayos talaga nila. Si Richard, meticuloso rin yun. Pag gumawa ng pintura yun, talagang ipa-perfect din niya. Grabe. Hindi ako makaget over. So, task number 2, kung ba't kami nandito, is itong Audi na to. If you guys can remember, tinrabaho natin to ni Charlie. Kay Kotse personal car ni Richard to. Blow by. Or nagme-mix yung coolant, yung oil sa engine. So yung napastart namin dati ni 2 years ago ata, ni Charlie to. After sitting for 4 years, 3 years, 4 years, napastart namin ni Charlie. Nag-milkshake dun sa coolant reservoir, naghalo. Tapos bumulwak. Yun, so kailangan i-overhaul. Kaya tayo mayroong rolling gasket dyan. Binili kay Rocky. Way back pa yon. Kasi balak namin buhayin. Nagkasakit nga si Charlie. So natengga yung trabaho. Tinanggal namin yung mags. Ang pangit kasi ng goma nito. Tapos binaklasan namin yan. Kaya na kay Charlie yung head. So ang gusto mangyari ni Charlie ngayon, maalala niya, ma-remember niya, yung mga parts na nandito, mga parts na sa amin. Para kung may nawawalang parts, tsaka kami maghahanap ulit. Nandiyan naman si Rocky. May mga second-hand parts din naman yon. We will try to finish this project. Kasi maganda to. This is a 1998 ata. Manual, 5-speed. Ayun na yung mags natin. Turbo, 1.8 turbo. S-line yan. Kaya magandang buhayin, magandang i-project car ulit, no? So ngayon lang ulit nagkita si Charlie tsaka tong Audi. Ang ganda pa rin ng pintura niya, no? Ayun, bukas pala eh. Sarado. Kunin natin yung susi. Yan, so this is the Galant GTI yung na-restore nila Richard. Ganda, no? Yung kulay. Tsaka yan ang kulay na gusto ko rin sa Galant. One of the colors that I prefer. So siya rin yung may-ari, Dastang. Sa dad niya to, binuhay niya, ni-restore niya. And they bought good-looking white GTI as a donor. GTI ni Miko Varias yun. Tapos si Miko Varias na yung tumulong kay doon sa may-ari to restore this one. Ito, nakaalis lang pala. Kailangan idikit na. Ito yung loob. Tingnan natin, no? Ayun, buong buo. Ito yung mga unang na nasisira dyan. Mahal na yan, louvers na yan. Diba? So, stock lang siya. Pero yung makina, naka-injectors na ata. Naka-coil packs na pala. Sorry. Konting upgrades. Kasi coming from the previous donor car. Yan. So, restoration. Kaya-kaya ni Streamline. Type R of Coco Martin. Spoon, everything. EK9. Tapos yung FJ niya. Tapos, sa Stang, naka-top down, Roadster, sinutune nila. Ito only has 20,000 kilometers. Ganda ng Stang talaga, no? Tsaka to, naka-drive na ako ng ganyan. Sobrang lakas talaga. If mag-Stang ka, get the 5.0. That's the V8. Yan yung V8. So, sinutune nila to add more horsepower. Ayan, nag-tuning sila dito. Street tuning. Ganda na kulay, no? Top down. So kasi, sports car, entry level would be the BRZ, the 86, tapos kung nabibitin ka na sa lakas nun, yan. Tatalon ka dito sa mga V8. Ito, bibilin mo. Naka-Borla.
Going back to the OD yan. Kinakabit muna namin yung gulong para at least nakakabit na, no? Pero naka-jack stand pa rin. Jack stand namin yan. So next would be titinan niya kung ano yung mga parts na nandito, ano yung pin. Tapos ano yung nawawala. Yun yung mahirap. Dahil kung may nawawalang parts, kailangan ko mag-source muna ng parts. Ito yung loob niya. Pakita ko na ba sa inyo? Parang hindi pa, no? Pero ang ganda ng loob nito. Sporty na sporty. Madilim eh. Ayun, no? Manual. Ganda ng gauge yan. Ang gusto ko dito yung gauge, no? Pula. Diba? Lakas nito, sigurado. But a lot of work needed. So gusto ko na siyang bigyan ng oras. Lalo lang, sayang naman eh. Nandito, nakatenga eh, no? Kung mapa-under natin to, suwabe. Yan, no? Ito, si Boss Henry ang nagbuo. Henry Berg. Ito, rare na rare yung Recaro na yan. Silip lang. Spoon gauge din yan. Mahal yung spoon gauge na yan. Pucha, 900,000 na tayo. Alam ko ngayon. Steering wheel na spoon. Spoon, everything. Wild, no? Ewan ko, ba't nandito pa? Spoon. Spoon lahat. Spoon. Spoon everywhere. Ganda ng decal na yan. Trip ko yung mga decal sa mga ganyan. Mags, of course. So, on to the third wheel. Actually, worth it buhayin to, Charlie, no? Kaso, ang daming gagawin. Makina, tapos brake pa, sigurado. Tapos yung clutch, titignan na namin. Tapos ang problema kasi, nasa Fairview. So, kailangan namin puntahan ni Charlie yan. Sa pagpunta namin dito, dapat marami kaming nagagawa. No? So, matinding trabaho. Pero kung napa-under na yan, pwede natin gawin dyan. Kung ma-drive na papunta sa bahay, para mas madali, mas feasible. Kasi, mas malapit sa amin, mas magagawa namin, di ba? Yan ang challenge ng mga project car. Location din, napaka-importante. Okay, so last wheel in, at least may gulong na. Di ba? Kahit pa paano, may gulong na siya. Ayan. So next, tingnan namin yung mga pyesa. Ano yung nandito? Buksan natin yung hood. Again, sa dala namin, lalagay na namin dito para everything is here. No? Ito yung bumper niya. So ito yung likod. Guwapo rin yung likod niya. Gusto ko rin yung likod. Okay. Tingnan natin yung pyesa. Ano yung mga nandyan? Buksan natin yung hood. Oh. Yan yung sinira mo. Si Charlie nagbaklas ito, doon pa kami nun. Yung maluwag pa yung shop nun, tapos ginabi na kami nun. Naalala mo yun? Nahirapan ka sa bolt. Tinakpan naman niya, in fairness. So binuksan niya yan kasi nga the car was overheating. Yan yung small turbo natin. Yan, naka-turbo. Ako, parang walang lamang pesa. Parang nasa atin lahat sa loob. Walang nakalagay. Kasi kinakabahan siya yung mga bolts daw, baka mawala. Eh, bahala na. Tingnan natin kung ano yung marirecover natin. Kasi nga, huminto yung progress natin dito. No? Ayan, ito yung turbo na. So, nagmi-milk tea yan. Dati. So, sa loob. Tingnan natin yung loob. Problema, lunchtime na 12. Late din kasi ako nagising. Usapan namin maaga. So, baka mag-late lunch na lang kami. Gusto ko magdire-diretso muna dito para marami kami magawa. At least ma-check man lang kasi paanda rin natin si 190 East pamamaya. Taki. Kalimutan ko na eh. Di ito. Kasi bago yung ignition niya, naalala ko. Ito ata. Ayan, tama. Siyempre, patay. Dead. It is so dead. Patay siya. So, flat na flat yung battery, no? Kasi December to eh. Nasimulan to, January. Ngayon lang masa-start. Charlie is looking for parts, ano? Stressful, ano? Yung subukan niya maalala lahat ng mga pinagbabaklas niya. Para maisip niya na sa utak niya. Paano namin babanatan tong pagbuo ng makina ulit. So, kailangan niya malaman ano yung nawawala kung meron man. Ito, buti yung chassis number nakalabas. Para kay Rocky. Maghanap ako ng pesa. Kailangan natin yan. So, yung nawawala, radiator,
intake manifold, some head bolts. Hindi namin mahanap. So, baka mamaya naiwan din dito. Kaya lang baka nagka-jumble-jumble yung mga parts no? So, yun ang hirap talaga. Pag hindi na aalagaan yung pwesto ng parts, ang daming pyesa dito, ayan no? Halo-halo, no? Baka mamaya na lagay-lagay na rin nila dyan to. So, we need to look for them. Kung hindi, andyan naman ito yung lumang ng GTI. Kung hindi, andyan naman si Rocky. So, sana may makuha surplus parts, no? Kung wala. Para mabuo natin. Kung may makuha tayong surplus parts nito, mabubuo natin siya. So, let's see where it goes. So, pinapakuha ko na lang yung mga dala namin gamit for her. Lalagay namin dito para nandito na lahat. Tapos, paandarin na natin yung 190E. Bago muffler. Not too rowdy. Sakto lang. Siguro yung may-ari gusto lang sakto lang yung turog. No? Nakarap. Puti siya dati. Ano muffler nito? Gawa lang ni Jack, sir. Gawa lang. In-house na muffler. Hindi branded. Ayan, turog. Ito naman, di ba? The EcoBoost. Dumi ng makina. Grabe. So, hindi ito yung V8. So, ganun yung tunog. Oh. So, yan yung head. Ito, nalinisan mo na yan. Tsaka na machine shop mo na. Na machine shop mo na rin yan. So, yan. Nalagay namin lahat dito. So, ang goal is malagay lahat ng parts. Para kung magkakabit-kabit na kami ni Charlie, nandito lahat. Ayan. So, may pesa ka pa sa'yo, no? Valve cover. Valve cover. Naka-exhaust. Halika dito. So, let's put our attention to the 190E. Dala akong battery na luma na chinarge ko kagabi. Subukan lang natin ni Panda rin. Panda rin. Patay na patay. First time ulit hawakan ni Charlie, yung 190E. Yung mga electricals yan, siya gumawa niya. O, sakto, nakabalik pala si Charlie. Nagloloko kasi wiper nito nag-on mag-isa. So, I think anytime soon, mauwi na natin to. No? Final touches na lang sila. Meron? Bye. Newly tuned stang. Ha? Sa'yo ba yun? Seagull? Alam mo, gusto ko yan. Ilang range nga talaga siya? 200 lang. Pwede na. 200, so makakapunta ka ng Pansol. Balikan. Diba? Gano'ng katagal na sa'yo yung Seagull? Isang taon na yun. Pwede na. Matibay. Okay naman. Ilan na natakbo nun? 10,000. 10,000 na. Dito lang. Dito lang. O, pang-Aaron. Malayo yung bataan. Nakabataan siya. Isang full charge. Kaso pauwi, nag-charge ako. Nag-charge ka na pauwi. Pero at least umaabot-abot na, di ba? Yun yung level na maganda Gusto ko. Mukhang urus yung harap yung headlight. Hindi ko na ginagamit yung mga sasakyan ko na. Talaga nag-electric ka? Bakit? Nagtitipid ka sa gas? Tipid Ikaw pa. Saksak mo lang. Saksak mo yung mga horsepower ng sasakyan mo. Mahina 500. Yung Evo, ilan na? 600 ah? Wild. Tapos nag-electric. Kulit din Kaya pala nakaporma yung Seagull doon. Kanya yun. Testament sa owner. So happy ka sa Seagull? Happy siya. Papunta na talaga doon Soon, talagang yung kalsada natin, puro ganyan na Sabay Kaya nga Ganda ng stang mo. Talagang ganito kulay gusto mo? Talagang purple gusto mo? Hindi ba sa ito? Okay, client. Client pala niya. Tuner kasi. So, ilan ang ginain? Ano yan? Nasa... Yung may dinahin ako Dati. 430. Sa daan. Anong ginawa? Tuning lang? Tuning lang? 100 agad? Stock dito. 400 na stock. Hindi, sabi mo 329 kanina. 400 na. Tapos ngayon, 440. Okay. So, mga 20. Remap. Oo. NA siya Ang ganda ng tunog talaga nito kanina.
Nice car. Tsaka top down. Ingat ah. Ingat. Malaki yung battery. Pang gandiya kasi, yaman na. Pang start lang naman eh. Charge ko na lang to sa bahay. Yung GS na yan. 6 months. Walang andar-andar. Will it start? Yung aircon, may lamig pa kaya? We will know. Tingnan natin. Ha? Prime natin. May konti. Ay, aircon pa. Walang mga ilaw. Hindi ko na maalala eh. Tumutulong kaya yung fuel pump? First. Para may na battery, no? May na rin battery. Baka hindi nag-charge. Sira na siguro. Yan yung sa Grandia nun. So, mukhang sira yung battery na to. Luma na kasi yan. So, meron naman sila ditong transformer na malaki. Battery tender. Subukan natin i-start. Okay. Extension is in. Marunong ka din. Yun. Oh. Rekta na yan. Start natin. Tingnan natin kung may mangyari. I'm excited. I'm nervous. All the emotions. I miss this car. Yun. Meron na nga. Prime muna, no? Let the fuel go in. With the old fuel. Isa pa. Ganda ng starting, oh. Ganda, no? Healthy talaga yung engine ito. Ito, in-overhaul na ni Charlie to. Parang ayaw. So, ganyan pag carb. Ayaw nila na matagal na mamaya yung fuel di pumapasok. Ano yung check mo? Pagbuga ng fuel. So may dala siyang carb cleaner. Pero at least nag-ignition na ulit tayo. So, kina-carb cleaner niya. Yun! So sa carb nga, kina-carb cleaner niya. Ito, nagwa-wiper mag-isa. Gagot. Ayan, kina-carb cleaner niya doon. Starter. She's trying. Isa pa yan. Nagwa-wiper mag-isa tong Kulokoy na to eh. Sira pa rin siya hanggang ngayon. Try. Ayaw mag-hold. Check yung fuel pump kasi walang gas. So baka mamaya yung fuel pump hindi umaandar. Hindi naman sira dati yan, pero yun nga, pag natutulog yung kotse, yun ang mga nagiging sakit. No? Naka-electric yan eh, di ba? Si Charlie na rin nagkabit ng fuel pump yan eh, kasi naka-carb. So naka-low pressure electric fuel pump yan. So try niyang buhayin. And see. Yun. Umaandar. So, baka hindi pa nag-circulate. No? Baka nga walang gas eh. So umaandar yung fuel pump natin. Kaya lang, hindi ko sigurado yung gas, no? Baka mamaya wala ring gas. Patay. Come on. Woo!
Isa pa? Sige. Woo! Alright. 6 months, tulog. Ayos. Ewan ko kung may gas. Very low on gas. Pero at least yan. Ayan, umiinit na. Ang baho. Panis na gas, no? At least tono pa rin, di palyado, no? Di pa rin siya palyado. Ang galing. Okay pa rin yung carb natin, di palyado. Nadumihan lang. Oh my God, I'm so happy. Woo! Let's go! Yan ako aircon. Kaya natin aircon. Namatay. So at least okay yung under niya, hindi palyado and all. Kailangan lang namin ata magdala ng gas muna dahil panis na panis na. Dala kaming gas next time. Tapos yun. Drive na natin pa uwi ito sa bahay. Tapos yung Ray-Ban, ibabalik na natin dito. Nag-swap lang naman sila eh. Ewan ko na yung aircon kung may, pero parang may lamig pa naman ata. So I'm so happy. Today, successful tayo. Na-excite ako, sobrang kinilig talaga ako dito. Lalo na yung narinig kong umandar. Na-miss ko talaga. Matino naman yan eh, iniwan natin dito eh. Talagang halos i-daily ko yan po, hindi kaya. Walang problema. Hindi kaya i-bibitin yan. So, excited ako ah. Patay. Come on. Woo! Ayos. Isa pa? O yan, sariling battery na niya. So, nagre-rev mag-isa. O, di ba? Matino yan eh. Namiss tayo. Tsa! Namiss tayo ng auto, no? Namiss tayo ng auto. O. Under her own power. Yun, matino to, boy. Ito pa, meron. Let's go. Aircon natin. Naka-aircon. Naka-aircon. May lamig pa. May lamig pa. Konting charge na lang siguro yan. May lamig pa naman, oh. Para lang umikot lahat. Ganda ako talaga sa loob nito. Oo. Layo sa 124, no? Mas gusto ko ito kaysa 124, actually. Mas pogi. Ayun, tino, oh. Half a year gun. Naka-aircon, nag-idling, panis na gas. So happy. Okay, no? So dito ko natapusin tong vlog. Thank you for watching. Thank you again, Richard. Team ng Streamline, salamat. I'm so happy with the car. So kung kailangan nyo ng magpapintura, message yung Streamline. Itong specialty nila, kung may Mustang kayo, gusto nyo mag-setup, kahit hindi Mustang, pwede dito. Ang gusto ni Richard, mga setup. Goodbye from the 190E. Thank you for watching. She's idling on her own power, naka-aircon. Ayan, last ikot. Nabawasan lang yung lamig, pero meron pa naman. No? So, thank you for watching. Two different levels, I cannot relate.